Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1206. Magpasuko. Sa sandaling tumayo si Xiaoyan, ang mga mata ng dragon ng 3,000 burning flame, sa loob ng purple black sea of fire, ay agad na nagpakita ng panic expression na sumilay sa kanila. Biglang bumalot sa puso nito ang pagkabalisa. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa gitna ng nag-aalalang mga mata ng 3,000 burning flame. Ang nakapaligid na fire barrier ay dahan-dahang lumiit bago nag-transform sa isang mahina, berdeng apoy na kumikinang na tumakip sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, humakbang siya pasulong. Isang alon ng apoy ang nabuo kung saan dumaong ang kanyang mga paa habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa 3,000 burning flame. Roar! Isang galit na dagandong ang sa wakas ay ibinuga mula sa 3,000 burning flame matapos makita na si Xiaoyan ay sa wakas ay lumipat na. Pinalawak nito ang napakalaking bibig ng dragon at isang malaking haligi ng apoy ang bumaril na parang bulkan. Gayunpaman, ang lakas ng kasalukuyang haligi ng apoy na ito ay malinaw na mas mababa sa kung ano ito noon. Napangiti si Xiaoyan sa harap ng pag-atake ng 3,000 burning flame. Marahan niyang iwinagayway ang isang manggas at isang jade green fire pillar ang bumaril mula rito. Pagkatapos nito, bumangga ito sa kabilang haligi ng apoy. Ang purple black fire pillar ay tumagal ng saglit sa matinding banggaan bago bumagsak. Ang natitirang berdeng haligi ng apoy ay bumagsak sa katawan ng 3,000 naga-apoy na apoy. Ang apoy na nawasak ay nagdulot ng isang malungkot na sigaw na ibinuga. Ang kasalukuyang ikaw ay masyadong mahina. Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Nadama niya ang malaking lakas na naruroon nang itinaas niya ang kanyang kamay at isang kagalakan na hindi sinasadyang bumalot sa kanyang puso. Ang halimaw na ito ay kumilos ng makapangyarihan sa panahong ito. Paulit-ulit siyang kinukutya nito, sinubukang pilitin siyang ipakita ang kanyang sarili, at sinabihan siyang makipagkita sa kanya sa labanan. Ngayon, oras na para mabaliktad ang sitwasyon. Hamak na tao, huwag kumilos ng mayabang. Ang 3,000 burning flame ay galit na maging ang mga mata nito ay naging ganap na pula. Isang galit na dagandong ang sumabog sa espasyong ito na parang kulog. Kaagad, ang lilang itim na apoy ay sumabog, na naging hindi mabilang na bilang ng mga maliliit na dragon na umuungal habang marahas silang sumugod kay Xiaoyan. Rumble! Sumabog ang mga fire dragon sa katawan ni Xiaoyan. Ang nakakatakot na mainit na alon ng hangin ay patuloy na kumalat. Tinakpan ng dagat ng apoy ang lugar kung saan nakatayo kanina si Xiaoyan. Ho! Ang orihinal na pagod na 3,000 burning flame ay nagsimulang huminga pagkatapos magpakawala ng ganoong kalaking pag-atake. Nakatingin ang mga mata ng dragon nito sa dagat ng apoy sa hangin. Bago pa ito makahinga ng maluwag, laking gulat nito nang makita ang isang figurang dahan-dahang lumalabas sa dagat ng apoy. Ang figurang iyon ay tila isang pababang Diyos ng apoy sa ilalim ng backdrop ng nakapaligid na apoy. Unti-unting napangiti si Xiaoyan habang nakatayo sa dagat ng apoy. Marahan niyang itinaas ang kamay at nanginginig ang dragon seal sa palad niya. Ito ay sumabog na may nakakagulat na gintong liwanag. Ang gintong liwanag ay parang isang araw na sumikat sa loob ng espiritual na espasyo. Ang nakapaligid na lila itim na dagat ng apoy ay lumilitaw na dumanas ng isang malakas na puwersa ng pagsipsip na hindi maaaring harangan sa ilalim ng ningning ng gintong liwanag na ito. Bigla itong sumulpat sa dragon seal. Sa loob ng ilang mga blink, ang dagat ng apoy na ito ay ganap na nawala sa loob ng selyo. Kasabay nito, unti-unting lumabas ang isang lilang itim na apoy mula sa braso ni Xiaoyan. Nagkalat ang dagat ng apoy. Tanging ang 3,000 burning flame at Xiaoyan lamang ang nakaharap sa loob ng espiritual na espasyong ito. Gayunpaman, isang nakakatakot na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ng 3,000 burning flame. Ang napakalaking katawan nito ay patuloy na umatras. Natalo ka. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan habang pinag-aaralan niya ang 3,000 burning flame, na nagpakita ng takot na ekspresyon habang patuloy itong umatras. Lumaki ang ngiti ni Xiaoyan. Isang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang palad. Sa loob ng ilang sipol, naabutan ng liwanag ang 3,000 burning flame,
at nagsimulang hilahin ito pabalik ng ilaw patungo sa Dragon Seal habang umuungal ito at nagpupumiglas. Ang napakalaking katawan ng 3,000 Burning Flame ay mabilis na lumiit habang papalapit ito sa Dragon Seal. Sa huli, ito ay nag-transform sa isang purple-black fire glow na sinipsip ng gintong liwanag na ibinubugaw mula sa Dragon Seal sa palad ni Xiaoyan. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xiaoyan habang nakatingin sa 3,000 Burning Flame na nawala sa kanyang kamay. Hindi sana ito umatras sa kompetisyong ito ng kalooban. Hindi ito magpapakita ng mga senyales ng pag-withdraw kahit gaano pa ka-disproportionate ang kanilang mga lakas. Break. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo, tumingin sa pabilog na espiritual na espasyong ito, at mahinang nagutos. Ang paligid ay agad na nagsimulang mag-iba pagkatapos ng kanyang boses. Kaagad, may lumabas na kaluskos. Nag-transform ang espasyo sa hindi mabilang na bilang ng mga spatial na fragment habang ito ay pumutok. Sa sandaling ang espiritual na kaharian ay nagkawatak-watek, si Xiaoyan, na nakaupo sa loob ng purple-black flame-filled star region, ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Isang jade green at purple-black na apoy ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata nang mabuksan ang mga ito, na naging sanhi ng kakaibang hitsura niya. Si Xiaoyan, na nagmulat ng kanyang mga mata, ay agad na tumingin sa maliit na purple-black fire dragon. Sa sandaling ito, ang mga mata ng dragon ay nawala na ang kanilang ningning, na naging dahilan upang ito ay medyo matamlay. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan nang makita niya ang mga mata nito. Ang ganitong uri ng labanan ay tulad na ang isang partido ay kailangang mamatay para sa isa pa upang mabuhay. Walang pangatlong opsyon. Nagawa niyang magpakawala ng marahas na buntong hininga. Gayunpaman, kung ang 3,000 Burning Flame ay nakakuha ng tagumpay, malamang na ipinagmamalaki nitong susunugan ang kanyang katawan bilang abo. Walang ibang mga emosyon ang naruroon. Isang buhay at kamatayan na labanan ay malupit. Ang tinatawag na mabuti at masama ay hindi umiral sa naturang labanan. Tumayo si Xiaoyan at dahan-daang naglakad papunta sa maliit na fire dragon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa noo nito at isang suction force ang lumakas. Nag-transform ang dragon sa napakalalim lilang itim na apoy na dahan-daang lumipad pataas. Marahan na bumuntong hininga si Xiaoyan habang tinitingnan ang kumpol ng purple-black na apoy. Ito ang essence flame ng 3,000 Burning Flame na pinangarap niya. Naglakbay siya ng napakalayo mula sa Black Corner region hanggang sa Central Plains para dito, dumaranas ng maraming paghihirap sa proseso. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakamit na niya ang kanyang hangarin. Relax, sumunod ka sa akin. Hindi ko hihiyain ang iyong reputasyon sa Heavenly Flame Rangkang. Mahinang bulong ni Xiaoyan sa sarili. Pagkatapos nito, idinilat niya ang kanyang bibig at nilunok ang kumpol ng lilang itim na apoy sa kanyang tiyan. Kakapasok lang ng essence flame sa kanyang katawan nang tahimik na kumalat ang alon ng nagbabagang init mula sa loob. Mabilis na pinag-cross ni Xiaoyan ang kanyang mga paa at umupo. Isang jade green na apoy at purple-black na apoy ang tumalsik mula sa lahat ng kanyang mga pores. Matagumpay na nakuha ni Xiaoyan ang essence flame ng 3,000 Burning Flame. Sa kasalukuyan, kailangan niya itong ganap na pinuhin at pagkatapos ay pagsamahin ito sa Glazed Lotus Heart Flame. Kakailanganin niyang i-activate ang Flame Mantra at i-evolve ito muli. Bagamat nakuha ni Xiaoyan ang kontrol sa 3,000 Burning Flame dahil sa pagkakaroon ng Dragon Seal, medyo mataas ang apoy na ito sa Heavenly Flame Rangkang. Nabuo ito pagkatapos ng hindi mabilang na bilang ng mga taon, dahilan upang magkaroon ito ng puri na hindi madaling maaalis. Medyo ilang oras ang kakailanganin para mapinaw ito. Noon, si Xiaoyan ay gumugol ng 2 taon sa ilalim ng lupa upang pinuhin ang Fallen Heart Flame. Maaaring hindi ito magtagal sa pagkakataong ito, ngunit malamang na hindi ito isang bagay na maaaring ayusin sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Ang jade green na apoy na takip sa paligid ni Xiaoyan ay unti-unting namutla sa sandaling siya ay umupo at pumikit. Sa wakas, nawala. Ang lila itim na dagat ng apoy na tumagos sa rehiyon ng bituin ay agad na lumundag pagkatapos mawala ang fire barrier. Gayunpaman, nang ang apoy ay malapit nang umabot sa 10 talampakan radius mula kay Xiaoyan, nagsimula silang magmadaling maghiwalay. Pagkatapos nito,
masunurin silang nagtagal sa paligid niya, na para bang sinasamba siya ng apoy. Maaaring nakaiwas si Xiaoyan sa dagat ng apoy, ngunit ang Sky Demon Puppet sa kanyang tabi ay unti-unting nagbuga ng mahinang gintong liwanag dahil sa pagkawala nito ng proteksyon ng hadlang. Bagamat nasa loob pa rin ito ng 10 talampakan na radius ng Xiaoyan, ang temperatura ng Star Region ay napakataas na nakakatakot. Ang lugar ay lumitaw na parang pagan. Si Xiaoyan ay immune sa init, ngunit hindi. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng kulay gintong likido sa katawan nito. Sa pag-ikot ng gininto ang likidong ito, dahan-daang nagbago ang maliwanag na gininto ang kulay sa katawan nito tungo sa dim golden na kulay. Sa isang sulyap, ito ay mas malalim at mas misteryoso. Sa hitsura nito, ang maringal na lakas ng kidlat na nakuha ng Sky Demon Puppet noon ay natural na dinadalisay ng Star Region Furnace. Bagamat malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na ang pagpino sa 3,000 na nag-aapoy na apoy ay mangangailangan ng mahabang panahon, hindi niya inaasahan na lumipas ang kalahating taon pagkatapos niyang ipikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng kalahating taon na ito, ang Star Region ay patuloy na nananatiling tahimik bilang isang rehiyon ng mga patay, ngunit ang lugar sa labas ng Star Region ay hindi kapani-pani walang maingay. Sa ikatlong araw pagkatapos maisara ang rehiyon ng bituin, iginiit ng Little Fairy Doctor na hilingin sa 3 dakilang pinuno na buksan ang rehiyon ng bituin upang iligtas si Xiaoyan. Hindi siya napigilan ng 3 dakilang ulo at sa pamamagitan ni Zuan Yi na namamagitan, nabuksan ang Star Region sa ikatlong araw. Gayunpaman, isang nakakatakot na dagat ng apoy ang lumabas na parang isang sinaunang hayop sa sandaling bumukas ang pinto. Kung hindi lang napaghandaan ang 3 dakilang ulo, malamang na nagdulot ito ng malaking kapahamakan. Nang mangyari ang ganitong sitwasyon, hindi nagawang hilingin ng Little Fairy Doctor ang 3 dakilang ulo na baksang muli ang pinto sa kabila ng labis na pagkabalisa sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring kakayahan si Zian na maramdaman siya. Kung hindi, malamang na mahihirapan siyang tiisin ang pagdurusa sa panahong ito. Humigit kumulang 1 buwan pagkatapos mabuksan ang pinto sa unang pagkakataon, muling nagkusa ang 3 dakilang pinuno na buksan ang Star Region. Sa pagkakataong ito, si Zuan Kongzi ang pumasok ng mag-isa. Gayunpaman, natapos siyang tumakas ng malungkot pagkatapos na nasa loob ng wala pang 5 minuto. Dahil sa pagsasara ng Star Region, hindi kapani-pani walang mataas ang temperatura. Kahit na sa kanyang lakas, nagawa lang niyang maglakbay ng 1,000 metro bago hindi na makatiis pa. Ang tanging nagawa niya ay tumakas. Ang puso ng lahat ay unti-unting lumubog nang makita nila ang kahabag-habag na kalagayan ni Zuan Kongzi. Kahit sa lakas niya, hindi siya nakapagtagal sa loob ng Star Region. Hindi na kailangang pag-usapan pa ang tungkol kay Xiaoyan. Gayunpaman, habang ang lahat ay umaasa sa mas masahol pa, ang grupo ng Little Fairy Doctor ay desperadong nakahawak sa huling dayami. Ang dayami na ito ay ang Dragon Seal sa kamay ni Zian. Sa kasalukuyan, ang tanging pag-asa nila ay ang pagkakaroon ng Dragon Seal na ito. Kung ang Dragon Seal na iyon ay biglang mawawala isang araw, malamang na ang Little Fairy Doctor ay babagsak. Sa pagdaloy ng panahon, dumaraming tao ang nagsimulang tumigil sa pag-asa na buhay pa si Xiaoyan. Maging si Zuan Kongzi at ang iba pa ay tahimik na napabuntong hininga. Sino ang mag-aasam na ang kampyon ng Peel Gathering na ito ay haantong sa ganoong kapalaran? Habang ang di mabilang na bilang ng mga tao ay nagpakawala ng tahimik na buntong hininga, ang loob ng parang kamatayang Star Region ay naglabas ng bahagyang pagbabago bago sa unang pagkakataon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1207. Paglunok ng Heavenly Flame, 9-star Daozang. Ang nakatatakot na temperatura sa loob ng rehiyon ng bituin, na nilikha ng lilang itim na apoy, ay patuloy na tumaas. Ito ay isip bagalang mainit. Maging ang kalawakan mismo ay naging lubhang pangit sa sandaling ito. Kung walang patong ng mga seal para panatilihin itong nakahiwalay, malamang na ang mga apoy na ito ay sumabog na parang bulkan na may pressure na namumuo sa ilalim ng lupa, na magdadala ng kalamidad sa Holy Peel City. May isang walang laman na lugar sa gitna ng patay na rehiyong ito na natatakpan ng lilang itim na apoy. Wala ni katiting na apoy ang Dam Alloy sa loob ng lugar na ito.
Lahat ng nagwawalis na apoy ay automatikong dadaloy kapag sila ay lumangoy malapit sa lugar na ito. Isang payat na figure ang nakaupo na naka-crossleg sa bakanteng rehiyon. Isang napakalalim na lilang kayumangging apoy ang bumangon mula sa kanyang katawan. Ang ganitong uri ng apoy ay nananatili sa ibabaw niya. Sa bawat oras na pumutok ang apoy, ito ay magiging sanhi ng walang katapusang, lila-itim na dagat ng apoy na magiba-iba. Hindi naramdaman ng binatang iyon ang pagbabago ng apoy sa paligid. Halos 8 buwan na ang nakalipas mula nang ipikit niya ang kanyang mga mata noon. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw kahit 1 pulgada sa loob ng 8 buwang ito. Maging ang kanyang paghinga ay naging malambot at hindi marinig. Kung hindi pa rin napupuno ng bakas ng buhay ang kanyang katawan, malamang naiisipin ng lahat na isa lamang siyang walang buhay na bangkay. Ang mga sinulid ng isang lilang kayumangging mga panla ng apoy ay biglang tumulo mula sa mga butas ng kanyang katawan habang siya ay tahimik na nakaupo tulad ng isang matandang monghe. Pagkatapos nito, naging maliliit na baging ang mga ito na nananatili sa kanyang katawan, gamit ang kakaibang paraan ng pagpino para maasa ang kanyang balat, kalamnan, at buto. Sa ilalim ng pagpipino ng lilang kayumangging apoy na ito, ang maputing balat ni Xiaoyan ay unti-unting nakakuha ng mga pahiwatig ng sinaunang bronze na kulay, na naging dahilan upang lumitaw ang kanyang katawan na puno ng lakas. Kasunod ng kanyang tahimik na kalagayan, tila nagsanib ang buong paghinga ng Star Region. Sa tuwing bumibigat ang kanyang hininga, ang dagat ng apoy na kumalat sa buong Star Region ay itataas sa mga alon ng apoy. Sa oras na huminahon ang kanyang paghinga, huminahon ang alon ng apoy at muling nabawi ng Star Region ang katahimikan nito. Tahimik na damaloy ang oras tulad ng buhangin sa pagitan ng mga daliri ng isa sa gitna nitong paghinga. Umabot ito hanggang sa isang tiyak na araw. Ang rehiyon ng bituin ay patuloy na nanatiling tahimik tulad ng nakaraan. Walang kahit katiting na puwersa ng buhay na naruroon sa malaimpyernong apoy na ito. Ang isang rumaragasang tunog ay paminsan-minsan ay naglalabas kapag ang isang apoy ay natangay. Gayunpaman, ang ganoong uri ng tunog ay nagdala ng aura ng kamatayan, na naging dahilan upang lumitaw ang lugar na ito na mas malungkot. Isang kakaibang galaw ang biglang lumabas mula sa kalmadong dagat ng apoy. Kapag sinundan ng isa ang direksyon ng hindi pangkaraniwang paggalaw na ito at tumingin sa ibabaw, matutuklasan ng isa na nagmula ito sa lugar na walang apoy sa loob ng dagat ng apoy. Sa sandaling ito, ang mga sinulid ng purple-brown na apoy ay patuloy na umaagos palabas sa nagninilay-nilay na katawan ng matandang monghe ni Xiaoyan. Ang mga apoy na ito ay pumulupot at gumalaw. Sa wakas, malabo silang nakabuo ng purple-brown fire dragon na 200 talampakan ang haba. Kung makikita ito ng malinaw, matutuklasan ng isa na ang purple-brown fire dragon na ito ay ang aktwal na katawan ng 3,000 burning flame noong nakaraan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng purple-brown na apoy ay tila mas malalim at mas misteryoso kumpara sa purong 3,000 burning flame. Roar! Ang lilang purple-brown ay nananatili sa hangin. Isang napakalaking katawan ng apoy ang tumakip kay Xiaoyan. Sa wakas, itinaas nito ang napakalaking ulo at pinalawak ang malaking bibig. Isang dagandong na nanginginig sa lupa ang biglang umalangaw-ngaw sa loob nitong patay na tahimik na Star Region. Bang! Kasunod ng paglitaw ng dagandong na ito, ang orihinal na kalmado na lilang itim na apoy ay agad na naging marahas. Bukod dito, tila nakaranas sila ng kakaibang puwersa ng pagsipsip habang nagsasama-sama sila sa maraming purple-black fire pillars na patuloy na umaakyat patungo sa malaking bibig ng fire dragon na nananatili sa kalangitan. Sa pagtaas ng dami ng purple-black na apoy na nilalamon ng malaki, purple-black fire dragon, ang purple-brown na kulay sa katawan nito ay lumalim. Naging parang buhay din ang mga kaliskis ng dragon nito dahilan upang lumitaw itong buhay. Roar! Masyadong malawak ang purple-black na apoy sa loob ng Star Region. Kahit na ang napakalaking dragon ay lumunok ng buong lakas, hindi nito nagawang bawasan ang laki ng dagat ng apoy. Ang mga apoy na ito ay nabuo mula sa pagsipsip ng lakas ng bituin ng 3,000 burning flame sa loob ng hindi mabilang na bilang ng mga taon. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay nahirapang tanggapin silang lahat. Ang napakalaking dragon ay nakalunok ng isang disenteng dami ng lilang itim na apoy. Saka lang ito nakaramdam ng kasiyahan.
Ang napakalaking katawan nito ay unti-unting lumiit bago nag-transform sa isang maliit na butil ng purple-brown na apoy na tumagos sa tuktok ng ulo ni Xiaoyan. Ang isang pares ng mga mata na mahigpit na nakapikit sa loob ng kalahating taon ay sa wakas ay nanginig nang ang napakalaking dragon ay pumasok sa katawan ni Xiaoyan. Maya-maya ay dahan-dahang binuksan ang mga ito. Shi. Parehong nakamulat ang mga mata ni Xiaoyan. Isang lilang kayumangging apoy ang agad na nag-alab sa loob ng kanyang maitim na mga mata. Dalawang apoy ang lumabas sa kanyang mga mata. Lumitaw ang mga ito na parang dalawang laser habang pilit nilang nilikha ang 200 talampakan na malalaking lugar na walang apoy. Umikot ang dagat ng apoy habang dumadaloy ang apoy. Noon lamang ito binawi. Ho! Isang hindi pangkaraniwang mainit na hininga ang dahan-daang sumunod sa lalamunan ni Xiaoyan habang ito ay iniluwa. Kasunod ng pagbuga ng hininga na ito, ang sinaunang tansong kulay sa katawan ni Xiaoyan ay dahan-daang binawi. Malapit na ba itong magtagumpay? Dahan-daang ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Kinuyam niya ang kanyang kamay at ang isang kumpol ng mga apoy na kulay ube kayumanggi ay nagbuga ng puff na tunog at lumitaw. Ito ang kanyang bagong Heavenly Flame. Isa itong bagong Heavenly Flame na pinagsama mula sa 3,000 Burning Flame, Green Lotus Core Flame, at Fallen Heart Flame. Hindi alam ni Xiaoyan kung gaano kakilakilabot ang Heavenly Flames na nireranggo sa tuktok ng Heavenly Flame Rangkang, ngunit mula sa kanyang hula, ang bagong nabuong Heavenly Flame na ito ay dapat magkaroon ng kwalifikasyon na may ranggo sa nangungunang 6. Dahil ito ay nabuo mula sa pagsasanib ng 3 uri ng Heavenly Flames, ito ay tatawaging 3,000 Lotus Heart Flame. Nakangiti si Xiaoyan habang tinitingnan ang kumpol ng purple-brown na apoy sa kanyang mga kamay. Mahinang sabi niya. Ikinuyom ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at hinigop ang kumpol ng purple-brown na apoy pabalik sa kanyang katawan. Umabot bigla ang mga kamay niya. Ang kanyang ulo ay inangat at isang malinaw na sigaw ang umalangaw-ngaw sa loob ng tahimik na star region na ito na parang crane. Mahaba ang sigaw at ang mga buto sa buong katawan ni Xiaoyan ay biglang sumabog sa sandaling ito. Kasabay nito ang pag-akyat ng kanyang aura sa sobrang bilis. Kasunod ng bigla ang pagtaas ng aura ni Xiaoyan, ang lila-itim na dagat ng apoy ay naging kakaiba at marahas. Ang apoy ay parang tidal wave sa loob ng karagatan habang malawak itong umuusok. Ilang libong talampakan ang lapad na apoy na buhawi ang nabuo sa paligid ng Xiaoyan. Maraming fire dragon ang nagtagal at umuungal sa labas ng mga bagyo. Daozong 4-star, 5-star, 6-star, 7-star. Ang aura ni Xiaoyan ay tumaas hanggang sa puntong natulala ang isa. Kung mayroong naruroon, ang taong iyon ay masindak sa nakakatakot na rate ng pagtaas na ito. Ang target na kailangan ng ibang tao ng ilang taon o kahit ilang dekada upang maabot ay mabilis na nalampasan sa loob ng maikling 2 hanggang 3 minuto. Hindi alintana kung gaano kahusay ang kontrol ng isang tao, malamang na ang isa ay bumagsak sa lugar. Ang ganitong uri ng bilis ay higit pa kaysa sa isang eroplano. Kahit na ang pagkuha ng rocket ay hindi magiging ganito kabilis. Nahigitin ng ligaw na pumailang lang na aura ang sa 7-star. Pagkatapos nito, muli itong biglang pumailang lang. Sa wakas, nalagpasan nito ang mahirap na 9-star barrier bago dahan-daang huminto. Sa kalaunan ay naging matatag ito sa antas na iyon. Sa wakas ay hamina ang dagandong sa gitna nitong nakakapukaw ng kaluluwang aura. Humintol din ang mga bagyo sa paligid. Dahan-daang ibinaba ang kamay ni Xiaoyan. Naramdaman niya ang walang katulad na malawak, makapangyarihang daochi na dumadaloy sa loob ng kanyang mga ugat. Isang bahagyang helenghing ang lumabas sa kanyang bibig. Ang ganitong uri ng pagsulong ay talagang napakahusay. Ang flame mantra ay talagang isang pinakamataas na antas, misteryosong paraan ng chi. Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Ang pakiramdam ng lumalakas na lakas ay naging dahilan upang maramdaman ni Xiaoyan ang udyok ng pagdurog sa espasyong ito. Sa sandaling ito, kumpiyansa si Xiaoyan na kung makikilala niyang muli si Old Mogo, tiyak na hindi siya tatakas tulad ng huling pagkakataon. 9-star Daozong. Naramdaman ni Xiaoyan ang daochi sa loob ng kanyang katawan. Lumawak ang ngiti sa gilid ng labi niya. Noong nilamon niya ang Fallen Heart Flame noon,
Naging dahilan ito ng paglukso niya mula sa isang dowling patungo sa tuktok ng klase ng dawang. Tumalon siya sa buong klase. Sa pagkakataong ito, ang paglukso ay maaaring hindi lumitaw na kasing ligaw at marahas tulad ng huling pagkakataon, ngunit naunawaan ni Xiaoyan na ang enerhiya na kailangan sa loob ng klase ng Daozang ay malayo sa kung ano ang maaaring ihambing ng enerhiya na kailangan upang tumalon mula sa Daoling hanggang sa klase ng Dawang. Ang tagal ng oras na kailangan ng isang tao para matagumpay na umabant mula sa klase ng Daoling patungo sa klase ng Dawang ay maaaring hindi man lang may kumpara sa oras na kailangan ng isang Daozang na itaas ang kanyang lakas ng isang bituin. Ito ay isang paghahambing sa pagitan ng dalawang magkaibang klase. Paano sila maihahambing? Kung nilamon ni Xiaoyan ang Fallen Heart Flame mula noon pagkatapos maabot ang 4-star Daozang class, malamang natataas lang ang kanyang lakas ng 3 bituin o higit pa. Sa kabutihang palad, ang 3,000 Burning Flame ay hindi lamang mas mataas ang ranggo kaysa sa Fallen Heart Flame ngunit ang enerhiya na nakalap nito ay malayo sa kung ano ang maihahambing sa Fallen Heart Flame. Napangiti si Xiaoyan, nakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang kanyang mga mata ay biglang dumausdan sa Sky Demon Puppet sa kanyang tabi, at agad siyang nagulat. Sa sandaling ito ay isang dark golden na kulay. Sa isang sulyap, nagbigay ito sa isa ng kakaibang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan sa lahat. Dahil ba ito sa mataas na temperatura na refinement? Nagulat si Xiaoyan bago naunawaan. Ang temperatura sa loob ng Star Region ay nakakatakot na mataas. Kung hindi niya matagumpay na nilamon ang 3,000 Burning Flame, malamang na ang kanyang kapalaran ay hindi magiging mas mahusay. Ang lakas ng pakikipaglaban ng kasalukuyang Sky Demon Puppet ay dapat tumaas ng malaki. Siguro kung kaya nitong talunin si Old Mugu ng mag-isa. Pinag-aralan ni Xiaoyan ang Sky Demon Puppet ng may malaking interes. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at ibinalik iyon sa kanyang storage ring. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang lilang itim na dagat ng apoy na kumalat sa Star Region na ito. Ang lahat ng ito ay nabuo mula sa enerhiyang hinigop ng 3,000 na nag-aapoy sa loob ng hindi mabilang na bilang ng mga taon. Sobrang sayang talaga kung iiwan mo lang sila dito. Kung ganoon, hayaan mo akong gamitin ito ng husto. Ngumiti si Xiaoyan. Nakaharap ang palad niya sa dagat ng apoy bago ito biglang kumuyam. Battle Through the Heavens. Kabanata 1208. Fire Lightning Bead. Nang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamao, isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ay agad na lumabas sa lahat ng direksyon. Sa wakas, makikita ng isa ang sunod-sunod na alon ng Mar-Ingle na lilang itim na apoy na nagbabago sa maraming haligi ng apoy na pumutok sa palad ni Xiaoyan. Pakiputin. Nantigas ang mga mata ni Xiaoyan habang mahinang sumigaw habang pinagmamasdan niya ang Mar-Ingle na apoy na natipon sa kanyang kamay. Tumunog ang kanyang sigaw at ang enerhiya sa itaas ng palad ni Xiaoyan ay biglang nagsimulang umikot sa napakabilis. Isang fire swirl, 100 talampakan ang laki, ay nabuo sa itaas ng palad ni Xiaoyan. Maraming haligi ng apoy ang patuloy na bumuhos sa paghinog na ito. Umikot ang swirl sa lalong nakakatakot na bilis. Sa huli, ito ay nagbago sa isang lilang itim na liwanag. Ang isang malalim na dagandong ay patuloy na kumalat, na naging sanhi ng espasyo upang bumuo ng mga alon ng pagbabago-bago. Nang ang bilis ng pag-ikot ng swirl ay umabot na sa isang tiyak na antas, ang daang talampakang laking paghinog ng apoy ay nagsimula ring lumiit. Makalipas ang kalahating oras o higit pa, ang pag-ikot ay kasinlaki lamang ng palad. Gayunpaman, hindi ito ang kailangan ni Xiaoyan. Nakakuyom ang kanyang kamay at ang pag-inog ay muling nadagdagan ang bilis ng pag-ikot nito. Zoom! Zoom! Isang nakakatakot na ripple ang kumalat mula sa pag-inog ng apoy. Ang liwanag ng apoy ay biglang sumabog sa isang alon ng nakasisilaw na liwanag makalipas ang ilang sandali. Kaagad, lumitaw ang isang alon ng mga tunog ng zoom. Ang liwanag ay nagkalat, at isang baby fist-sized purple black bead ang lumitaw sa palad ni Xiaoyan. Ang butil na ito ay kulay lila itim na may ilang malabo, kakaibang mga linya sa ibabaw nito. Nagkaroon ng mabangis na apoy na nagninangas at kumikislap sa medyo transparent na butil na ito. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan habang nakatingin sa purple black bead na nabuo.
Lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa hitsura nito, ang pagbuo ng bagay na ito ay hindi kasing dali ng inaakala ng isa. Ang ganitong uri ng butil na nabuo mula sa pagsasama-sama ng mga apoy ay tinatawag na fire lightning bead. Natuklasan ito ni Xiaoyan sa ilan sa mga scroll na iniwan ni Yao Lao. Ang bagay na ito ay maaaring ituring na medyo kakaiba. Ang isang espesyal na pamamaraan ay kinakailangan upang i-compress ang isang apoy sa sukdulan. Sa wakas, ito ay bubuo sa hugis ng butil na ito. Ang paglikha ng bagay na ito ay may lubhang malupit na pangangailangan sa espiritual na kontrol ng isang tao dahil kung ang isang tao ay nabigo na makahanap ng isang ekwilibriyo kapag pinipigilan ito, ang apoy ay sisabog. Ang backlash sa oras na iyon ay magiging malubha. Kung hindi biglang tumaas ang lakas ni Xiaoyan, malamang na hindi siya maglalakas loob na subukang likhain itong tinatawag na fire lightning bead. Bagamat ang fire lightning bead na ito ay medyo mahirap at mapanganib na likhain, ang lakas nito ay isang bagay na hindi kailangang pagdudahan. Ang lakas ng bagay na ito ay tinutukoy ng kalidad ng mga sangkap na ginamit upang lumikha nito. Ang lakas ng 3,000 burning flame ay isang bagay na hindi na kailangang sabihin. Sa kasalukuyan, ang mga apoy na ito ay pinagsama-sama mula sa malawak at makapangyarihang lakas ng mga bituin. Ito ang perpektong sangkap na ginamit upang lumikha ng fire lightning bead. Batay sa hula ni Xiaoyan, ang fire lightning bead na nilikha niya gamit ang 3,000 burning flame ay maaaring magpasabog kahit isang elite na Daozun sa isang lubhang miserableng estado, kung mabigla siya nito at hindi siya makakapagtanggol sa oras. Kung biglang gagamitin ni Xiaoyan ang pag-ataking ito kapag nakikipagpalitan ng suntok sa iba sa hinaharap, tiyak na magtatapos ito sa isang nakakagulat na epekto. Kinuha ni Xiaoyan ang isang kahon na gawa sa kahoy mula sa kanyang storage ring matapos matagumpay na likhain itong fire lightning bead. Pagkatapos nito, maingat niyang inilagay ito sa kahon. Ang bagay na ito ay hindi maiimbak sa isang jade box. Kung hindi, ang cold chi na ibinubuga mula sa isang jade box ay sisira sa equilibrium nito. Sa pagkakataong iyon, baka sumabog pa ito sa kamay niya bago niya ito may hagis. Iyon ay magiging isang maliit na nakakatawa. Hindi huminto si Xiaoyan matapos na matagumpay na pinuhin ang isang fire lightning bead. Ang lilang itim na apoy ay perpekto upang pinuhin. Napakabihirang makahanap ng apoy na naglalaman ng marilag na lakas ng mga bituin sa labas ng mundo. Si Xiaoyan ay natural lamang natitigil pagkatapos na pinuhin ang lahat ng kanyang makakaya. Sa oras na iyon, kahit na makatagpo niya ang isang elite na Daozun, kahit na ang isang taong may lakas ng old mogo ay malamang nasisabog sa isang kakilakilabot na estado kung siya ay maghagis ng isang dosenang fire lightning beads. Tahimik na tumawa si Xiaoyan pagkatapos na magdesisyon sa kanyang puso. Kinuyam niya ang kanyang kamay at isang malakas na puwersa ng pagsipsip muli ang lumabas. Nang ihinto ni Xiaoyan ang ligaw na pagsipsip, itong star region, na matagal ng tahimik, ay muling naging masigla. Sumipol ang mga apoy sa paligid. Isang nakakatakot na ripple ang nagdulot ng kahit na espasyo mismo upang bumuo ng ilang madilim na itim na linya. Dahil sa malakas na lakas ng fire lightning beads na nilikha mula sa 3,000 burning flame, si Xiaoyan ay patuloy na pinipino ang mga ito sa masaya at walang kapagurang paraan. Ang paglikha ng fire lightning beads ay nakakapagod. Kahit na sa lakas ni Xiaoyan, naubos ang kanyang enerhiya matapos nilang likhain ang humigit kumulang 18 sa kanila, at hindi na niya nagawang ipagpatuloy ang pagbuo ng mga ito. Agad na umupo si Xiaoyan at nagsanay ng maramdaman ang sitwasyon. Makalipas ang kalahating oras, ang karamihan sa Daoqi sa loob ng kanyang pagod na katawan ay nakuhang muli. Habang nagpapagaling si Xiaoyan Daoqi, nagulat siya nang matuklasan niyang ang kasalukuyang flame mantra ay umabot na sa D-class high level. Ang kakayahan nitong sumipsip at magpino ng enerhiya ay tumaas din. Noong nakaraan, kailangan ni Xiaoyan ng kalahating araw para mabawi ang kanyang Daoqi. Gayunpaman, wala pang isang oras ang kailangan niya ngayon. Bahagi ito ng mga benepisyong ibinahagi ng ebolusyon ng flame mantra. Bukod dito, sa pagiging kakaiba ng flame mantra, ang isang ordinaryong D-class high-level na chi method ay mas mababa dito. Batay sa hula ni Xiaoyan,
ang kasalukuyang flame mantra ay maaaring ituring na pinakamahusay na paraan ng chi sa ibaba ng klase ng Tian. Siyempre, magiging ibang kwento ito pagdating sa minanang chi methods ng ilang sinaunang paksayon o angkan. Ang isang halimbawa ay ang tinatawag na Guklan ng Zun-Er. Matapos maipasa sa loob ng napakaraming taon, malamang na walang maniniwala na hindi ito nagtataglay ng ilang chi methods o Dao skills na maaaring humadlang sa iba. Gayunpaman, ang kasalukuyang flame mantra ay unti-unting nagpahayag ng matayog na lakas nito. Ang Dao Chi na napino mula sa flame mantra at ang pagpapalakas ng heavenly flames ay magiging napakalakas. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa dito ng mag-isa ng walang anumang iba pang Dao skills, malamang na kahit ang ibang mga eksperto sa tuktok ng klase ng Dao Zhang ay hindi makakalaban kay Xiaoyan sa isang direktang pag-atake. Hindi sinasadyang naalala ni Xiaoyan si First Elder Tian Shi mula sa Ice River Valley nang maisip niya ito. Noon, kinailangan ni Xiaoyan na gamitin ang lahat ng kanyang taktika upang harapin ang gayong eksperto. Gayunpaman, kung magkikita silang muli, ginagarantiyahan ni Xiaoyan na si First Elder Tian Shi ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong umatake. Nakaramdam ng pagkalasing si Xiaoyan sa kanyang puso saglit bago siya muling tumayo. Nais niyang lumikha ng higit pang fire lightning beads para lamang matigilan ng matuklasan na wala ng gaanong lakas sa loob ng natitirang lilang itim na apoy. Ang fire lightning beads na nilikha ng ganitong uri ng siga ay hindi lamang magiging mas mahina, ngunit hindi rin sila mapangalagaan ng matagal. Kapag natapos na ang oras, automatiko silang mawawala. Kaya, wala silang gaanong halaga. Matapos itong makita, walang magawang umiling si Xiaoyan. Tinalikuran niya ang pag-iisip sa kanyang puso na nais na pinuhin ang 100 sa kanila. Nilaibat ng kanyang mga mata ang loob ng Star Region bago naglakad patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang special door. Oras na para umalis. Habang pinipino ni Xiaoyan ang fire lightning beads, hindi niya alam na ang kanyang mga aksyon ay naging dahilan ng pagbaba ng kasalukuyang Peel Tower sa isang balisang estado. Halos lahat ng mga eksperto mula sa Peel Tower ay lumabas na sa sandaling ito. Maraming libingan at balisang mga mata ang natipon sa langit. Isang matinding pagbaluktot ang lumitaw doon. Nagkaroon ng malabong init na kumakalat mula rito, dahilan upang tumaas ang temperatura sa paligid ng Peel Tower. Ang mga tao mula sa Peel Tower ay malinaw na alam kung anong lugar ito sa langit. Ito ang Star Region na naging bawal na bakuran ng Peel Tower. Naalala pa rin ng lahat ang miserableng ugali ni Zuan Kongzi nang tumakas siya rito kalahating taon na ang nakalipas. Sa lakas man niya, hindi niya nagawang manatili ng matagal sa loob ng Star Region. Mas kaunti pa ang kailangang sabihin tungkol sa ibang tao. Bukod dito, kung ang apoy sa loob ng Star Region ay ganap na pumutok, ang Holy Peel City ay malamang na maging isang wasak na lungsod ng kamatayan sa isang iglap. Gayunpaman, ang Star Region na ito, na walang ipinakitang aktibidad sa loob ng kalahating taon, ay biglang nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagsabog. Kahit na ang selyo ay lumitaw na parang hindi na ito makatiis pa. Nagdulot ito ng matinding takot sa lahat sa loob ng Holy Peel City. Lahat ng mas mababa sa antas ng isang dawwang, umatras. Ang natitirang mga eksperto ay dapat maghanda upang bumuo ng isang pormasayon upang protektahan ang Holy Peel City. Nakatayo sa langit ang tatlo ni Zuan Kongzi. Solemn na ang mga ekspresyon nila habang naguutos. Nararamdaman nila na ang Star Region ay naging kakaibang marahas ngayon. Kung ito ay sisabog sa ganoong oras, ito ay magdudulot ng isang malaking kapahamakan. Ang ganitong uri ng sakuna ay isang bagay na kahit ang Peel Tower ay hindi makayanan. Zuan Yu, Tian Lazy, palakasin natin ang selyo. Pagkatapos mag-isyo ng utos, mataimtim na tumingin ang mga mata ni Zuan Kongzi sa dalawang iba pa sa tabi niya habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Oo, sina Zuan Yu at Tian Lazy ay tumanggo na may seryosong mukha. Malinaw nilang naunawaan ang mapanirang lakas na uulan sakaling sumabog ang Star Region. Little Fairy Doctor, kailangan na ba nating umalis? Si Tian Wozunzi sa isa sa mga tuktok ng isang gusali sa paligid ng Peel Tower ay tumingin sa baluktot na espasyo na bahagyang nakasimangot. Tanong niya sa Little Fairy Doctor. Nakasuot pa rin ng puting damit ang kasalukuyang Little Fairy Doctor.
Gayunpaman, ang kanyang mukha ay lumitaw na mas payat kumpara sa dati. Umiling ang Little Fairy Doctor nang marinig ang tanong ni Tian Wu Zunzi. Malumanay niyang sagot. Gusto ko siyang hintayin. Ugh. Marahang antong hininga si Tian Wu Zunzi. Sinulyapan niya si Ziyan sa gilid, na hinihimas ang kanyang ulo sa pagkabalisa. Si Ziyan ay patuloy na kumukuha ng isang hibla ng buhok at nilalaro ang gintong light sail sa kanyang kamay. Ulong siya. Wala pa ring problema sa Dragon Seal. Si Xiaoyan ay tiyak. Dapat ay maayos, ngunit bakit walang balita tungkol sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon? Palihim niyang sinulyapan ang Little Fairy Doctor sa kanyang tabi habang binibigkas niya ang mga katagang ito. Ang mga mata ng Little Fairy Doctor ay matatag na nakatutok sa umaalingaw-ngaw na espasyo sa kalangitan. Palakasin ang selyo. Mahigpit na sumigaw si Zuan Kongzi habang nakatayo sa kalangitan. Tatlong malalakas na liwanag ang sumugod sa bakanteng espasyo. Mayroong isang pabilog, hindi nakikitang ripple na tahimik na kumalat. Sa pagpapakawala ng lahat ng lakas ng trio ni Zuan Kongzi, nagsimulang unti-unting naging matatag ang ripple ng space. Gayunpaman, bago sila nakahinga ng maluwag, bigla nilang nakita ang espasyo sa labasan ng Star Region na biglang nagiba-iba sa kakaibang paraan. Kaagad, isang 10 talampakan na malaking bitik ang dahan-daang lumitaw sa harap ng mapurol na ekspresyon ng grupo ni Zuan Kongzi. Tapos na. Ang mga ekspresyon ng trio ni Zuan Kongzi ay agad na naging hindi pangkaraniwang pangit habang pinapanood nilang kakaiba ang spatial line na ito. Bang! Katatapos lang ng boses niya nang biglang nanginag ang kaluskos. Isang napakalaking lilang itim na apoy ang lumipas na parang bagyo. Ang Holy Pill City ay bumaba sa gulat sa sandaling ito. Itatag ang mahusay na porma sayon. Berde ang mukha ni Zuan Kongzi habang galit na sumisigaw. Naiintindihan. Sabay-sabay na sumigaw ang maraming eksperto mula sa Peel Tower. Maraming makapangyarihang dawkis ang bumaril patungo sa langit na parang mga haligi ng liwanag sa sandaling ito. Ubo, itong sip-A na apoy. Bumalik ka. Nang ang mga eksperto mula sa Peel Tower ay naghahanda upang bumuo ng isang porma sayon, isang payat na figure ay dahan-daang lumitaw sa gitna ng napakalaking lila itim na apoy. Kahit isang mahinang sumpa ay ibinuga. Kahit na hindi malakas ang boses na ito, ang trio ni Zuan Kongzi sa langit pati na rin ang grupo ng Little Fairy Doctor sa mga gusali ay agad na nanigas. Battle Through the Heavens. Kabanata 1209. Impormasyon. Nang lumitaw ang sumpa na iyon, ang lilang itim na apoy na inilunsad mula sa spatial crack, tulad ng isang bulkan, ay agad na naging tamad. Pagkatapos nito, mabilis itong umatras sa harap ng maraming nakatulala na mga mata. Sa loob ng isang kisap mata, dumulas ito pabalik sa fissure. Ang dagat ng apoy na naging dahilan ng pagbagsak ng Holy Pill City sa gulat ay nawala sa ganoong katawa-tawang paraan. Ang kaguluhan sa paligid ng lungsod ay tumigil din sa sandaling ito. Maraming nakatulala na mga mata ang nakatitig sa spatial crack sa kalangitan. Siyempre, mas tumpak na pagsasalita, sa payat na figure na nakatayo sa tabi ng spatial crack. Iyon ay si Xiaoyan. Buhay pa siya. Paano ito posible? Bakit ang mga apoy na iyon, na kahit na ang mga dakilang ulo mula sa Peel Tower ay hindi makayanan, sinunod ang kanyang mga salita? Matapos tumagal ng ilang saglit ang pagkatulala, may nakakilala sa Malastar na figurang ito, na naging mainit na paksa ng lahat sa loob ng Holy Pill City kalahating taon na ang nakalipas. Sa isang iglap, maraming pribadong pag-uusap ang mabilis na umusbong sa loob ng lungsod. Kahit na sa pagiging mahinahon ni Xiaoyan, nakaramdam siya ng kaunting kakaibang tinitigan ng mga kakaibang titig na ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at ngumiti sa natulalang mga mukha ng trio ni Zuan Kongzi sa langit. Tinanong niya. 3 pinuno ng asosasyon, kumusta kayo? Xiaoyan. Ikaw. Buhay ka pa ba talaga? Ang mga mukha ng trio ni Zuan Kongzi ay puno ng pagkabigla at kawalang paniwala, lalo na sa mukha ni Zuan Kongzi. Siya ay isang taong personal na nakapasok sa Star Region at lubos na naunawaan ang malupit na kapaligiran sa loob nito. Kahit na hindi siya nang ahas na manatili ng matagal sa loob nito,
Ngunit nagawa ni Xiaoyan na manatili sa loob nito ng 8 buwan nang hindi nasaktan. Nagkibit-balikat lang si Xiaoyan nang makita niya ang natulala na mga mata ng tatlo. Hinaplos ng kamay niya ang spatial door at unti-unti itong nawala. Ang mataas na temperatura na kumalat sa Holy Pill City ay bigla ding nawala. Ang aura mo. Ang trio ni Zuan Kongzi ay hindi ordinaryong tao. Unti-unti silang nakabawi pagkatapos ng kanilang unang sorpresa. Ang kanilang mga mata ay maingat na dumampi kay Xiaoyan at ang sorpresa sa kanila ay lalong yumaman. Ang aura ng kasalukuyang Xiaoyan ay ibang-iba kumpara noong siya ay pumasok sa Star Region noon. Ikaw. Napasuko mo na ang 3,000 Burning Flame. Namilog ang mga mata ni Zuan Kongzi. Bigla siyang parang may naisip habang marahan niyang nilalanghap ang malamig na hangin at nagtatanong. Hihihi. Hindi iniisip ni Old Zuan na bawiin ito, di ba? Natatawang tanong ni Xiaoyan. Okay lang ako kung naresolbo mo ang banta na iyon. Hindi napigilan ni Zuan Kongzi na mapabuntong hininga nang makitang hindi ito itinanggi ni Xiaoyan. Agad niyang sinapo ang kanyang bibig at sinabing. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na masusupol mo ang 3,000 Burning Flame. Ang katigasan ng ulo ng lalaking iyon ay isang bagay na nasaksihan nating tatlo. Ngumiti si Xiaoyan. Magsasalita pa lang sana siya nang may biglang sumulpat na puting figure mula sa di kalayuan. Bago pa siya makabawi ay sumugod na ito sa kanyang tabi. Hinawakan ng malamig na mga kamay ang kanyang braso. Isang maganda at kaakit-akit na mukha ang kasalukuyang puno ng saya na hindi may tatago. May kaunting pamumula sa kanyang magandang mata. Siya ay lumitaw na lubhang kaakit-akit at talagang mahuhuli ang pagmamahal ng iba. Relax, ayos lang ako. Nagpakita si Xiaoyan ng mainit na ngiti sa kanyang mukha. Marahan niyang inaliw ang Little Fairy Doctor habang nakatingin sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito nang hindi nagsasalita habang nakatitig sa kanya gamit ang isang pares ng pula at magandang mga mata. Hihihi. Nasabi ko na talaga na ayos lang siya. Hindi magkakamali ang Dragon Silko. Ang natatawang boses ni Zian ay ipinadala rin mula sa likod ng Little Fairy Doctor. Gayunpaman, naririnig pa rin ni Xiaoyan ang buntong hininga at saya sa kanyang tono. Matandang Ginoong Yao, naging sanhi ako ng pag-aalala sa inyong lahat. Tinapik ni Xiaoyan ang malamig-lamig na kamay ng Little Fairy Doctor, inikat ang kanyang ulo, at nakangiting nagsalita kay Tian Wu Zunzi, na sumunod malapit sa likuran. Ngumiti si Tian Wu Zunzi at umiling. Ang kanyang mga mata ay dumaan kay Xiaoyan at ang pagkabigla ay bumungad sa kanila. Nararamdaman niya na ang kasalukuyang lakas ni Xiaoyan ay nasa antas ng 9-star Daozang. Noong si Xiaoyan ay tumuntong sa Star Region noon, siya ay nasa antas ng isang 4-star na Daozang. Sa loob ng wala pang isang taon, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Matapos sundan si Xiaoyan sa mahabang panahon, malinaw na alam ni Tian Wu Zunzi ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Noong siya ay nasa 4-star na antas ng Daozang, nagawa niyang talunin si Tian Shi, isang eksperto sa tuktok ng klase ng Daozang. Ngayong naabot na niya ang antas ng 9-star Daozang, malamang na walang sino man sa loob ng klase ng Daozang ang makakapantay sa kanya. Kahit na ang ilan sa mga mahihinang Daozun ay maaaring hindi makakuha ng higit na kapangyarihan laban sa kanya. Ang bilis mo sa pagsasanay. Nakakatakot talaga. Kung magpapatuloy ito, malamang na hindi ka mahihirapang makapasok sa Daozun class. Mapait na tumawa si Tian Wu Zunje sa kanyang puso at bumuntong hininga. Pagkatapos nito, sinulyapan niya ang Little Fairy Doctor at sinabing, ang pinaka nag-aalala sa iyo ay siya. Habang nawawala ka, palagi niyang naisip na pumasok sa Star Region. Kung hindi siya pinigilan ng 3 pinuno ng asosasyon, pilit na sana siyang pumasok. Nang marinig ito, ang mga mata ni Xiaoyan ay tumingin sa Little Fairy Doctor, na mas payat kumpara sa dati. Isang masalimuot na emosyon ang bumalot sa kanyang puso sa sandaling ito. Ang pinakamahirap tanggapin sa mundong ito ay ang pabor ng isang kagandahan. Ang Little Fairy Doctor ay umalis sa Chuyon Empire kasama niya upang magtungo sa Black Corner Region at sinundan siya sa Central Plains. Siya ay hindi kailanman nagpahayag ng anumang mga reklamo sa kabila ng paglalakbay sa ganoon kalayuan.
Bagamat tinulungan siya ni Xiaoyan na lutasin ang kanyang woeful poison body, mahirap pa ring makabawi sa pabor na ito na sundin siya sa lahat ng oras. Mukhang naramdaman ng Little Fairy Doctor ang pagbabago sa mga mata ni Xiaoyan. Nagdulot ito ng kaunting gulat sa kanya. Para siyang gulat na USA habang binitawan niya ang kanyang mga kamay at mahinang sinabi. Lahat ay nag-aalala sa iyo. Huwag kang gagawa ng mga ganitong mapanganib na bagay sa hinaharap. Nakangiting tumango si Xiaoyan. Ibinalik niya ang emosyon sa kanyang puso habang inililibot ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang malaking line-up ng Peel Tower sa paligid niya, hindi niya sinasadyang tumawa. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa trio ni Zuan Kongzi at sinabing, ikinalulungkot ko na naging sanhi ako ng gulo sa Peel Tower. Ayos lang basta ayos ka lang. Marami akong naranasan na pang-uusig mula kay Zuan Yi sa panahong ito. At saka, kung may nangyari sa iyo sa teritoryo ng ating Peel Tower, tiyak na darating si Yao Chen at makakatagpo ng gulo kapag nakatakas siya sa hinaharap. Ikinaway ni Zuan Kongzi ang kanyang kamay at tumawa. Guro. Napakunot ang sulok ng bibig ni Xiaoyan nang marinig ang pangalang ito. Isang malamig at mahigpit na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Matagumpay niyang nakuha ang 3,000 Burning Flame. Oras na para iligtas ang guro mula sa mga kamay ng Hall of Souls. Nang makita ang medyo malamig at mabagsik na mukha ni Xiaoyan, tila may naisip si Zuan Yi. Mahina niyang sinabi, hindi ito lugar para pag-usapan. Pumasok tayo sa Peel Tower. Nakakuha din tayo ng ilang impormasyon tungkol sa kung saan nakakulong si Yao Chen habang nasa Star Region ka. Biglang tumalon ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ang kanyang mga salita. Mabilis niyang pinigilan ang pag-aalala sa kanyang puso at mariing tumango. Batay sa impormasyong nakuha namin, naisip ng Hall of Souls na ilipat si Yao Chen noong nagpadala ito ng mga tao pagkatapos mo noon. Gayunpaman, dahil sa mga usapin ng Peel Gathering, naantala ang paglipat na iyon. Gayunpaman, sa loob ng kalahating taon na pagkawala mo, mayroon silang sapat na oras upang ilipat si Yao Chen mula sa Ming City sa kanlurang rehiyon. Nagsalita si Zuan Kongzi na may seryosong ekspresyon sa isang meeting room sa loob ng Peel Tower. Inilipat na talaga siya ha. Bumaba ang ekspresyon ni Xiaoyan, at bahagyang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kung ganoon, maaari ko bang malaman kung saan ipinakulong ng Hall of Souls ang guro? Nag-iinit ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig kay Zuan Kongzi. Ang pangangalap ng impormasyon ng Peel Tower ay mas mahusay kaysa sa 4 na miyembro ng kanyang grupo na random na naghahanap sa paligid. Sa tulong nila, tiyak na magiging mas madaling gawin ang mga bagay. May ilang mga pahiwatig, ngunit hindi ito na-verify. Kailangan pa namin ng ilang oras upang makuha ang eksaktong impormasyon. Dahan-daang sabi ni Zuan Yu. Gayunpaman, hindi mo kailangang mabalisa. Sa aming kasalukuyang impormasyon, dapat na medyo malapit na bago namin maimbestigahan ng maayos ang lahat. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Maaari lamang siyang umasa sa impormasyong natatanggap niya mula sa Peel Tower sa sandaling ito. Hindi ka dapat masyadong mag-alala. Malaki ang silbi ng Hall of Souls para kay Yao Chen. Maliban kung wala silang ibang pagpipilian, hindi nila kikitil ang kanyang buhay. Umalma si Zuan Kongzi, tila ayaw hayaang mag-alala si Xiaoyan. Oo, salamat sa mga pinuno ng asosasyon. Dagdag pa rito, kung makakahanap kami ng impormasyon, makakaasa lang kami sa iyong mga kakayahan. Kung ipahiram namin ang aming mga kamay, tiyak na magagalit kami sa Hall of Souls at maaaring sumiklab ang isang malaking labanan. Ang kasalukuyang Peel Tower ay hindi katugma sa Hall of Souls. Kaya, natahimik si Zuan Kongzi saglit bago siya mahinang nagsalita. Sapat na natinulungan ako ng Peel Tower na mahanap ang lokasyon kung saan ikinulong ng Hall of Souls ang guro. Masama ang pakiramdam ni Xiaoyan kung makakuha pa ako ng karagdagang tulong. Walang naramdaman si Xiaoyan tungkol sa puntong ito. Ang trio ni Zuan Kongzi ay ang mga dakilang pinuno ng Peel Tower. Ang bawat salita at aksyon na kanilang ginawa ay kumakatawan sa Peel Tower. Bukod dito, ang Hall of Souls ay lubhang nakakatakot. Kung ang isang malaking labanan ay sasabog, ang mga implikasyon ay magiging hindi kapanipaniwala. Kaya naman,
Kahit ang grupo ni Zuan Kong Zi ay hindi mangangahas na hayagang magdeklare ng digmaan sa Hall of Souls maliban kung wala silang ibang pagpipilian. Makasigurado ka, kahit anong mangyari, ang Hall of Souls ay kaaway ng aking Peel Tower. Gagawin namin ang lahat para tulungan ka. Sagot ni Zuan Kong Zi habang medyo naaawa. Ngumiti si Xiaoyan, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, kung ganoon, magpapasalamat muna ako kay Old Zuan. Dapat kang magpahinga sa Peel Tower sa panahong ito. Maaari kang kumilos kaagad kapag nakakuha kami ng impormasyon. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Kinuyam niya ang kanyang kamay at isang piraso ng jade ang lumitaw dito. Ito ay isang bagay na maaari nilang ipadala ang impormasyon. Ibinigay ito ni Feng Zunzi sa kanya bago siya umalis noon. Ngayon, oras na para ipatawag siya. Kapag natipon na niya ang lahat at nakuha ang impormasyong kailangan niya, sisingilan niya ang lugar kung saan nakakulong si Yao Lao at ililigtas siya. Guro, relax. Maya-maya, may iligtas ka ng disipulo. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Nakahinga siya ng malumanay at bumungad sa kanyang itim na mga mata ang isang madilim na hangarin sa pagpatay. Tiyak na ibabalik niya ang sakit na ibinigay ng Hall of Souls kay Yao Lao ng 1,000 beses. Crack! Lumakas ang layuning pumatay sa puso ni Xiaoyan. Bigla niyang kinuyam ang kamay at biglang nabasag ang piraso ng jade. Battle Through the Heavens. Kabanata 12:10. Fungus Green Peel. Matapos makipag-usap ng kaunti sa tatlong dakilang ulo, sa wakas ay nagpaalam na sa kanila ang grupo ni Xiaoyan at bumalik sa kanilang silid. May nangyari ba sa panahong ito? Random na tanong ni Xiaoyan pagkatapos makapasok sa kwarto. Dahil sa angka ng Ye ay maraming bagay na dapat harapin, si Ye Zhang ay makakabalik lamang sa Ye City kasama si Xinlan sa pagkabigo matapos maghintay ng walang pag-asa sa mahabang panahon. Magalang na ipinaalam sa kanya ng Little Fairy Doctor. Oo, bahagyang tumango si Xiaoyan. Ang kasalukuyang Ye Clan ay nasa masamang kalagayan. Bilang unang elder kong ang clan, hindi nagawang maghintay ni Ye Zong sa paligid ng Holy Peel City. Ang makapaghintay ng halos kalahating taon ay sapat na upang ipaalam kay Xiaoyan na si Ye Zong ay taos puso. Bukod pa rito, ang mga tao mula sa Profound Zuan Sect ay dumating upang humanap ng gulo minsan sa panahong ito. Ang kanilang tinaguriang junior sect leader at dalawang elder ay magkasamang nawala sa loob ng Peel Realm. Malamang na sila ay nakatagpo ng ilang sakuna. Akala nila ikaw ang may pananagutan. Kaya naman, madalas silang pumupunta para maghanap ng gulo. Gayunpaman, si Cao Ying ay isang saksi at sinabi na ang pumatay sa mga tao mula sa Profound Zuan Sect ay si Old Mugo. Idinagdag sa pamamagitan ng Peel Tower, ayaw umalis ng kabilang partido. Bahagyang kumunat ang noo ng Little Fairy Doctor at sinabing, gayunpaman, sa nakikita kong paraan, galit pa rin sila sa iyo. Kung makakatanggap sila ng balita na umalis ka sa Star Region, tiyak na darating sila at makakahanap ng gulo. Ang daming matigas ang ulo. Nagtaas ng kilay si Xiaoyan. Kaagad niyang ikan-away ang kanyang kamay at sinabing, hayaan mo na lang sila. Kung talagang naghahanap sila ng gulo, hindi na natin kailangang maging magalang. Hindi rin mabubuting tao ang mga taong ito. Oo, umupo si Xiaoyan sa isang upuan. Nilaibat ng kanyang mga mata ang magandang katawan ng Little Fairy Doctor at ang sorpresa ay bumungad sa kanila. Sabi niya, mukhang lumakas din ang aura mo sa panahong ito. Ang poison dance sa aking katawan ay nagtataglay ng isang mahimalang epekto sa aking pagsasanay. Ako ay lubos na napabuti sa loob ng 1 taon na ito. Napangiti ang Little Fairy Doctor habang sumagot. Napakahalaga. Ang iyong kasalukuyang lakas ay malamang na umabot sa tuktok ng isang 3-star Dao Zone. Sa bilis ng pagsasanay na ito, malamang na napakakaunting mga tao sa loob ng klase ng Dao Zone ang makakalaban mo. Ang isang ganap na kontroladong Wolfall Poison Body ay talagang nakakatakot. Si Tian Wo Zunzi sa kanyang tabi ay mapait na tumawa. Medyo komplikado din ang tono niya. Medyo umusad din ang kanyang lakas sa panahong ito. Gayunpaman, ito ay mas mababa kung ikukumpara sa pagtaas ng Little Fairy Doctor. Tuktok ng 3-star Dao Zone. Ha! Nagulat ang mukha ni Xiaoyan.
Kung ang kasalukuyang Little Fairy Doctor's Woeful Poison Body ay ganap na sumabog, malamang na makakalaban pa niya ang puno ng lambak ng Ice River Valley. Ang Woeful Poison Body ay talagang mahiwaga. Hindi kailangang maliitin ng matandang Ginoong Yao ang iyong sarili. Napatatag mo ang iyong sarili sa rurok ng isang 1-star Dow Zone sa loob ng maikling taon. Ang pagpasok sa isang 2-star Dow Zone o kahit na ang pagbawi sa iyong dating peak ay 1 oras lang. Nakangiti ang Little Fairy Doctor habang tumugon. Mahirap. Ang makabawi sa lakas ng isang Dow Zone ay lumampas na sa inaasahan ko. Nasa level lang ako ng 5-star Dow Zone pabalik sa aking peak. Mapait na tumawa si Tian Wo Zunje. Natural na naiintindihan niya kung gaano kahirap para sa kanya na makabawi sa kanyang pinakamataas. Ang bawat antas sa loob ng klase ng Dow Zone ay kakaibang mahirap isulong. Ang paggugol ng mga dekada o kahit na mga siglo ay hindi isang bihirang pangyayari. Ito ang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng pagkagulat at inggit sa bilis ng pagsasanay ng Little Fairy Doctor. Maaaring hindi iyon tiyak. Marahang kumatok ang daliri ni Xiaoyan sa mesa. Saglit siyang nag-isip bago dahan-daang sinabing. Kailangan talaga ng isang tao ng mahabang panahon upang makabalik sa kanyang pinakamataas sa pamamagitan ng normal na pagsasanay. Gayunpaman, ang ibang mga pamamaraan ay maaaring mabawasan ng husto sa panahong ito. Ibig mong sabihin, umaasa sa mga medicinal pills. Humigpit ang nangungunot na kamay ni Tian Wo Zunzi sa hawak na tasa ng tsaa. Ang kanyang mapait na nakangiting mukha ay may nagninangas na init sa ibabaw nito. Sa kanyang antas, tanging mga panggamot na table task na umabot sa 8 antas ang makakatulong sa kanya. Maaari ko bang malaman kung narinig na ng matandang Ginoong Yao ang isang gamot na tinatawag na fungus green pill? Ngumiti si Xiaoyan at nagtanong. Fungus green pill. Nagulat si Tian Wo Zunzi. Ang nag-aapoy na init sa kanyang mga mata ay lumundag. Isang nasasabik na ekspresyon din ang bumungad sa kanyang mukha. Ang fungus green pill ay napabalitang magagawang payagan ang isa na ang lakas ay hangina upang bumalik sa kanyang pinakamataas. Hihihi. May gamit talaga ang fungus green pill. Gayunpaman, hindi ka nito papayagan na bumalik sa iyong pinakamataas na lakas tulad ng inilarawan mo. Iyon ay tsismis lamang. Batay sa aking mga pagtatantya, kung ang matandang Ginoong Yao ay uminom ng panggamot na tabletang ito, dapat ay makabawi ka sa antas ng 3-star Dow Zone. Ngumiti si Xiaoyan at umiling habang nililinaw niya ang ilang mga alamat. 3-star. Sapat na rin iyon. Hindi nabigo si Tian Wo Zunzi. Ang kakayahang tumalon mula sa 1 bituin hanggang sa 3 bituin ay napakabilis din ng pagpapabuti. Gayunpaman, ang fungus green pill na ito ay isang tier 8 na medicinal pill. Napakahirap na pinuhin. Kahit na ang isang ordinaryong tier 8 alchemist guro ay mahihirapang matagumpay na pinuhin. Hindi sinasadyang ngumiti si Xiaoyan at nagpatuloy pagkatapos makita ang nag-aalangan na ekspresyon ni Tian Wo Zunzi. Ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Malaki ang naitulong sa akin ng matandang Ginoong Yao. Ngayon, dapat kong ibalik sa iyo ng kaunti. Gaano man sabihin ng isang tao, si Tian Wo Zunzi ay talagang naging mabuting katulong ni Xiaoyan sa panahong ito. Napagkasundoan nila noon na hanggat tumulong si Xiaoyan na pinuhin ang isang katawan na kayang tanggapin ang kaluluwa ni Tian Wo Zunzi, siya ay magiging bantay ni Xiaoyan sa loob ng 1 taon. Sa kasalukuyan, natapos na ang 1 taon. Natural na kailangang tulungan siya ni Xiaoyan kung gusto ni Xiaoyan na manatili ang kabilang partido. Bukod dito, malamang na kailangan niyang magtungo sa Hall of Souls upang iligtas si Yao Lao sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, natural na pinakamahusay para sa kanyang lineup na maging malakas hanggat maaari. Sa pamamagitan ng pagtulong kay Tian Wo Zunzi na itaas ang kanyang lakas, ito ay magtataas ng kanilang mga pagkakataong magtagumpay. Ang pagsasabi ng pasasalamat ay hindi gumagawa ng ganoong kalaking pabor na hustisya. Tatandaan ng matandang ito ang pabor na ito sa aking puso. Nilakihan ni Tian Wo Zunzi ang kanyang bibig. Umikot sa kanyang bibig ang magalang niyang salita bago isinubo sa kanyang tiyan. Tumanggaw siya at binigkas ang mga katagang iyon sa malalim na boses. Hihihi.
Kapag nakapagpahinga pa ako ng ilang araw, susubukan kong tulungan ang matandang misteryaw na pinuhin ang isang fungus green pill bago makuha ng pill tower ang anumang impormasyon. Ngumisi si Xiaoyan. Tumayo siya at naglakad papunta sa kwarto niya. Sinabi niya, medyo gabi na. Dapat kayong lahat ay magpahinga ng maaga. Ipaalam sa akin kung may balita ang pill tower. Baka mag-retreat ako ng ilang araw. Tumango ang Little Fairy Doctor at ang dalawa pa nang marinig nila ang kanyang mga utos. Si Zian lang ang mamulong ng ilang hindi nasisiyahang salita na may kaugnayan sa isang pag-urong sa loob ng kanyang bibig. Umupo si Xiaoyan sa kama sa loob ng isang silid na naihilawan ng mainit na liwanag. Kinuyam niya ang kamay at may lumabas na scroll sa kamay niya. Ito ang natitirang 3 seal ng God Seal skill na ibinigay sa kanya ni Zhon'er bago siya umalis. Malinaw na alam ng puso ni Xiaoyan ang lakas ng God Seal skill, isang buong set ng D-class high-level na Dao techniques. Kahit nahatiin ng isa ang bawat seal sa loob nito, tiyak na mas malakas pa rin ito kaysa sa ordinaryong D-class high-level na Dao techniques. Kung ang 5 seal ay magkakapatong sa isa't isa, ang lakas nito ay maihahambing sa isang Tian class na Dao technique. Sa pagiging isa sa pinakahuling kakayahan ng Guklan, tiyak na hindi ito nagtataglay ng walang laman na pangalan. Ang God Seal skill ay hinati sa 5 seal. Gayunpaman, natutunan lamang ni Xiaoyan ang unang 2 seal. Noong nakaraan, ang lakas ng unang 2 selyo ay sapat na para sa kanya. Gayunpaman, habang ang mga eksperto na kanyang nakausap ay lumalakas, ang Open Mountain Seal at ang Sea Flipping Seal ay unti-unting nagiging clumsy. Kaya naman, bago siya maglakbay upang iligtas si Yao Lao, kailangan ni Xiaoyan na matutunan ang natitirang God Seal skills. Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng ilang karagdagang taktika. Ang scroll na iniwan ni Zhon'er ay nagtala ng mga pamamaraan ng pagsasanay para sa huling 3 seal, ang Overturning Land Seal, Sky Burying Seal, at ang Ancient God Seal. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, sapat na para sa kanya na magsanay ng Overturning Land Seal habang medyo mahirap para sa kanya na magsanay ng Sky Burying Seal. Siya ay magiging walang magawa upang isagawa ang huling Ancient God Seal. Batay sa naitala sa scroll, bihira ang sinumang matagumpay na makabisado ang huling Ancient God Seal kahit na sa loob ng Guklan. Mula dito, masasabi ng isa kung gaano kahirap gawin ang bagay na ito. Gayunpaman, si Xiaoyan ay hindi sakam. Naunawaan niya na hindi makukuha ng isang tao ang lahat sa isang pagkakataon. Ang matagumpay na matutunan ang Overturning Land Seal at ang Sky Burying Seal ay sapat na upang lubos na mapalakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nagpa siya si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Hindi na siya nagpatagal pa nang maalala niya ang lahat ng impormasyon sa loob ng scroll sa kanyang isipan. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang bumuo ng ilang hindi pamilyar at komplikadong mga selyo ng kamay sa kanyang harapan. Medyo mataas ang level ng God Seal skill. Maaari rin itong ituring na isa sa malalim na Dao technique sa loob ng Guklan. Ang kahirapan sa pagsasanay nito ay napakahusay. Sa kabutihang palad, hindi na maituturing na baguhan si Xiaoyan. Taglay niya ang karanasan mula sa pagsasagawa ng unang 2 selyo. Sa sandaling ito, maaaring hindi niya matagumpay na ma-master ang mga seal, ngunit mas mabilis silang maging pamilyar. Isang binata ang nakaupong nakakross ang paa sa loob ng isang tahimik na silid. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na lumipat sa pagitan ng maraming nakakasilaw na mga selyo ng kamay. Habang nagbabago ang mga seal ng kamay, tahimik na kumakalat mula sa kanila ang mga hibla ng kakaibang alon. Mabilis na lumipas ang 5 araw habang si Xiaoyan ay nagsasanay ng God Seal skill. Sa panahong ito, ginamit ni Xiaoyan ang Overturning Land Seal at ang Sky Burying Seal ng maraming beses. Sa pagsasanay na ito kung saan nakalimutan niyang kumain at magpahinga pati na rin ang nakaraang karanasan ni Xiaoyan, unti-unti niyang naging pamilyar ang Overturning Land Seal. Nasulyapan din niya ang Sky Burying Seal. Batay sa bilis na ito, malamang na ilang oras lang bago sila na-master ni Xiaoyan. Ang walang sawang pagsasanay na ito ni Xiaoyan ay nagpatuloy sa loob ng 7 araw. Gayunpaman, bigla itong sinira ng Little Fairy Doctor. Nang siya ay nagsasaya dahil naisip niyang nakuha ng Pill Tower ang balita tungkol kay Yao Lao,
Ipinaalam sa kanya ng Little Fairy Doctor na may dumating na problema sa kanyang pintuan. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ng Little Fairy Doctor. Isang madilim na lamig ang agad na sumilay sa kanyang mga mata. Profound Zuansek. Bahagyang tumango ang Little Fairy Doctor. Mahina niyang sinabi. Bukod dito, napakaraming tao ang dumating. Sa pagkakataong ito, mukhang gusto ng pinuno ng Profound Zuansek na kunin ang iyong buhay para sa buhay ng kanyang anak. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Bumaba siya sa kama at mahinang sinabi. Kung ganoon, tingnan na lang natin kung may kakayahan siya. Nanguna si Xiaoyan na lumabas ng silid pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Ang kabilang partido ay humakbang sa kanilang mga ulo. Kung pipiliin nilang magtago at hindi makipagkita sa kanila, malamang na talagang magiging biro ang pangalan ng kampyon sa Peel Gathering.